So siguro sa iba mababaw, 'di ba? Pero sa amin, 'yun yung parang naging munting entertainment namin habang kami naghihintay na lumipad papunta dito sa Canada. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So driving video na naman tayo guys. So habang ako ay papunta doon sa aking errand today. So actually kukunin ko yung cake na pinagawa namin para sa daughter ko kasi birthday niya. Actually birthday niya kahapon guys, pero yung cake na hindi aabot kasi. So bumili lang muna kami ng temporary na cake para meron lang siyang i-blow yesterday kasi yun yung birthday niya talaga. But yun nga, so napagawa kami ng cake para sa kanya, so yun yung pipikapin ko for today. Ayan. So meron lang ako sa inyong gustong i-share, no guys, na probably sa inyo nakakatawa to, no? Pero hindi ko alam kung kayo rin ba nung kayo ay nangangarap na pumunta dito sa Canada, no? Nung kami wala pa kaming visa guys, ay hindi pala, nung nakuha na namin yung aming student visa before, right? Nakakatawa lang kasi nung nag-down na rin kami doon sa bahay na nirentahan namin before, as soon as makuha namin yung house na yon guys, tinignan namin yung paligid, no? Kasi 'di ba sa Google Maps meron siyang parang features na pwede mong tignan yung street, 'di ba? Yung ano mo tawag doon, street view, parang ganon, 'di ba? So yun yung ginagawa namin gabi-gabi ni Mrs., no? Syempre kumbaga guys, kami na-excite kami, syempre, 'di ba? Napupunta kami sa bagong lugar, tinitignan namin. Itong dinadaanan ko ngayon, guys. Nakita ko na to sa Google Maps kasi ano to way papunta doon sa pinakamalapit na mall kung saan kami nagre-rent before. Ayan. So, nakakatuwa lang, no? Kayo din ba nung kayo papunta dito sa Canada, tinignan nyo rin ba yung lugar kung saan kayo titira, kung saan kayo magko-commute, di ba? Hinanap namin yun guys sa Google Maps, pati yung school ni Mrs., kung anong itsura ng SkyTrain, yung mga ganyan, no? So nakita namin lahat yan sa Google Maps and sabay kaming tumitingin, di ba? Doon sa maps and doon sa sa street view nga, 'di ba? Nakakatuwa lang isipin na yung dating tinitignan namin gabi-gabi, 'di ba? Sa screen ng aking PC, nilalakaran na namin ngayon, 'di ba? Dito na ako nagda-drive, yung mga ganun. So nakakatuwang isipin yung mga ganung thoughts, 'di ba? Tapos tinignan ko nga yung pinakamalapit na mall malapit dito sa amin, no. Nung nandun pa kami sa Philippines, kasi nga syempre kami guys nung nasa Philippines kami, yan yung parang libangan namin ni Mrs. at saka nung family ko, no, na umikot sa mga malls kasi syempre sa atin sa Philippines guys, hindi mako-compare yung mga mall na meron tayo diyan versus dito sa Canada, no. Walang-wala guys, kasi dito maliliit lang mga malls dito, tapos ang pinakamataas ko na nakitang mall parang hanggang 4th floor sa atin, 'di ba? Talagang matataas yung mga mall natin, 'di ba? Like SM Mall of Asia, 'di ba? So talagang malalaki guys, no. Yun nga. So yun agad yung unang tinignan ko dito, no, yung pinakamalapit na mall sa amin. And nakakatuwa lang kasi nung mga time na yon talagang nag-i-imagine ka na, 'di ba, na
ito pala yung mall na pupuntahan nyo na, di ba? Na malapit sa bahay nyo, mga ganyan, di ba? So ngayon, pag pumapasok ko doon sa mall na yon, lagi kong naaalala, di ba? Yung pinto na yon, di ba? Na the same na pinto na nakita ko sa Google Maps, di ba? Sabi ko, talagang ano lang nakakatuwa ang pagkakataon kasi, di ba, na noon tinitignan mo lang sa screen, di ba? Ngayon pumapasok ka na talaga doon, di ba? Baga, ang sarap lang isipin, 'di ba? Na parang ano na 'yun parang successful story for you, 'di ba? Na noon, 'di ba? Tinitingnan mo lang and everything, pero ngayon pumupunta ka na doon, pumapasok ka na, nag-e-enjoy ka na with your family, 'di ba? So nakakatuwa, no? Pati yung kung saan pumasok si Mrs. na school, 'di ba? Tinignan din namin yun sa Google Maps, pati yung mga tsura ng mga bahay, di ba? And nakaka-excite yun, guys, no? So siguro sa iba mababaw, di ba? Pero sa amin, yun yung parang naging munting entertainment namin habang kami naghihintay na lumipad papunta dito sa Canada. And that is something na gusto ko i-share sa inyo, no? It's a for us napakaliit na bagay, nakakatawa, di ba? Pero for us, that's a big thing, no? It's parang it's kinda remembrance of a milestone for us as a family na nakarating na kami dito, di ba? Hindi na lang kami sa screen, di ba? Pati yung mga nakita ko mga park dito, di ba? Nakikita ko lang sa Google Maps. Ngayon, nakaka-explore na ako dun sa mga park na yon, nakakapag-bike na ako dun, kasama ko na family ko, di ba? And ang isa pa nakakatawa doon, syempre, nakikita mo ang daming puno no? So nung tumitingin kami sa Google Maps, talagang sabi ko ang daming puno, siguro malamig diyan, siguro iba ang simoy ng hangin, di ba? So hindi nga ako nagkamali, guys, no? So, nung pagland namin at paglabas ko ng airport, yun yung isa sa mga unang napansin ko at na-experience ko dito sa Canada. Kasi 'di ba tayo na nakatira tayo sa Metro Manila, 'di ba? Alam naman natin ang quality ng hangin sa Metro Manila, 'di ba? And ibang-iba talaga, 'di ba? So, nung kami paglabas namin ng airport, 'di ba? Talagang yung simoy ng hangin, guys. Partida nasa downtown kami noon na maraming sasakyan, 'di ba? Pero bawat daanan namin, guys, siguro na kikita niyo naman sa sa maliit na window natin ngayon diyan sa ating video, 'di ba? Nakikita niyo yung kung gaano ka-rich yung mga puno dito, 'di ba? Ganyan na ganyan din sa downtown area. Hindi ko alam sa ibang province, no? Like, nakapunta ako sa Toronto, guys. Sa downtown nila, hindi ganun kadaming mga puno, no? Kahit yung sister ko na nanggaling doon, yun nga din yung isang napansin niya, no? Na kakaiba, no? Compare sa Toronto and British Columbia. Dito daw talaga, pag sinabing puno, talagang malalaking mga puno, di ba? Kaya din yung quality of air dito sa British Columbia, guys, I would say, di ba, na talagang for me, no, magiging healthy ang baga mo dito dahil nga yun nga yung sa quality of air, di ba? Yan. So yan yung mga sabi ko nga nakakatuwang isipin, di ba? Na pag naiisip ko ngayon, it's kinda reward, na it's a milestone talaga for us, knowing na dati, pangarap lang, tinitignan lang namin, and then pinag-uusapan lang namin ni Mrs. kung tutuloy ba kami dito sa Canada, lagi lang naming pinagkukwentuhan, itutuloy ba namin or what. Pero ngayon, guys, 'di ba? After 3 years,
nandito na kami, permanent na kami. Alam mo yun, hindi na foreign yung feeling, no? Hindi na foreign yung feeling pag yung namamasyal ka dito or meron kang pinupuntahan, di ba? Hindi na foreign. Okay, nakuha ko na yung cake, guys. So, pauwi na tayo ulit para maibigay na natin yung cake sa ating prinsesa. Yan, okay? So, just to continue, guys, no? And nga pala kasi nung kami hindi pa kami PR dito, no? So, parang bawat pupuntahan namin dito, alam mo yun, hindi ka fully makapag-enjoy, di ba? Halimbawa, pupunta kami sa isang magandang spot or magandang park, yung mga ganyan, di ba? Hindi ka fully makapag-enjoy na sabihin mo na yung wala kang iniisip, di ba? Kasi pag nandun ka sa moment na yon at alam mo sa sarili mo na temporary ka lang, di ba? Ang hirap mag-enjoy, di ba? Kasi after the enjoyment, may afterthought ka na kailan kaya ako uuwi? Di ba yung mga ganon? So, hindi ko na makikita ulit tong napakagandang lugar na to. Parang ganon, di ba? So, yun yung mga yun yung mga sumasagi sa isip namin noon nung hindi pa kami PR dito. Na napakaganda ng lugar dito sa Canada. Ang ganda ng Canada, guys, no? Pero, yun nga, paano ka naman mag-i-enjoy knowing na anytime pwedeng kunin sa'yo itong opportunity na to na magstay at ma-continue mo yung enjoyment mo dito sa magandang lugar na to dahil temporary ka pa lang, no? But again, ngayon na hindi na kami temporary, no? PR na kami dito, talagang iba yung feeling, guys. Iba yung feeling na secure ka na dito ka titira, di ba? Na hindi ka na lang basta temporary visa holder dito, parang gano'n. So, yun, no? So, nakakatuwa lang isipin kasi nga itong mga dinadaanan ko ngayon, itong mga pinupuntahan ko dito sa area na to, tinitignan ko lang dati to sa monitor, guys, sa screen, no? And napakasarap sa pakiramdam. Ngayon, 'di ba? Dito na kami, 'di ba? And nakuha na namin and we're almost there, 'di ba? Kasi sa amin ang finish line talaga is yung citizenship, no? We're almost there. So, in God's time, makukuha din namin 'yan. Okay? So, ilang, guys. Na-share ko lang sa inyo, no? Kasi nga nakakatuwa lang, no? Na-realize ko lang bigla, no? After 3 years, 'di ba? Yung mga nakikita ko dito now, it's a reality na, 'di ba? Okay? So, para dun sa mga katulad namin na nagsimula din as a temporary dito, 'di ba? At nandito na sa Canada, you know. Good luck sa inyo, guys, you know. And always look forward doon sa pangarap nyo at saka doon sa talagang goal nyo dito sa Canada at huwag kayong malilihis, no? Make sure na lahat ng gagawin nyo is related doon sa inyong main goal, right? So, yun lang, guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace, guys.